Noong 1993, isang grupo ng mga pulis na Colombian ang walang humpay na nagmamanman sa bawat kilos ng isa sa mga pinakakilalang drug lord sa kasaysayan, si Pablo Escobar, isang figura na ang pangalan pa lamang ay pumukaw na ng takot sa buong kontinente. At sa tulong ng modernong teknolohiya ng CIA, ang kanilang misyon ay parang paghahanap ng isang karayom sa malawak na palayan. Maingat na sinusubaybayan ang signal ng telepono sa radyo ni Escobar sa gitna ng magulong pagkalat ng Medellin. Biglang tumunog ang alarma, hudyat na sa wakas ay nahuli na nila ang pinaka-wanted na lalaki sa bansa, at ang sumunod na pangyayari ay magiging isa sa pinakamatagumpay na manhunt sa kasaysayan ng Latin America. Ang totoong salaysay ng operasyon na tuluyang nagwakas sa paghahari ni Escobar, isang kampanyang minarkahan ng estratehiya, pagtitiis at walang humpay na pagtugis na tumagal ng ilang buwan, na kinasasangkutan ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na awtoridad, mga internasyonal na ahente, at mga grupong bigilante. Bawat isa ay may kanya-kanyang motibo, ngunit may ibinahaging layunin na wakasan ang paghahari ng isang taong nagdulot ng takot at karahasan sa milyon-milyon. Si Pablo Emilio Escobar Gaviria ay ipinanganak noong Disyembre 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Ngunit lumaki siya sa Medellin. Ang anak nina Hermilda Gaviria, isang guro sa elementarya, at Abel de Jesus Escobar, isang mapagkumbabang magsasaka na ang mga pinahahalagahan ng pagsusumikap at disiplina ay taliwas sa kalaunang buhay kriminal ng kanyang anak. Naalala siya ng mga kaklase bilang tahimik, ngunit laging mapanlinlang sa dilim. Isang batang lalaki na pabago-bago ang mood, minsan mabait, minsan pagalit, at laging mapagkalkula. Isang estudyanteng bihirang makita ang tunay na intensyon, ngunit ang kanyang kuryosidad at katalinuhan ay nagbabadya ng manipulatibo at estratehikong pag-iisip na gagamitin niya kalaunan sa mundo ng narkotiko at mga ilegal na negosyo. Noong 1970s, kahit 20 anyos pa lang, nasangkot na siya sa mga krimen tulad ng carnapping, smuggling, at pagbebenta ng mga nakaw na gamit. Dito siya natuto ng negosasyon at pagpuslit ng ilegal na produkto ng palihim. Hindi pa siya ang marahas na kriminal na makikilala ng mundo. Sa halip, pag-aaralan ang mekanismo ng mga sistema, pagpapatupad ng batas, politika, komersyo, at kung paano pagsamantalahan at maniobrahin ang mga ito. Dumating ang mahalagang punto noong 1975 nang makaharap niya ang mga grupong nagtutulak ng droga mula Peru patungong Colombia. Noong panahong kakaunti lamang ang nagpapatakbo sa kalakalan ng cocaine at hindi pa ganap na nabubuo ang mga pangunahing kartel. At dito, nakita ni Escobar ang isang pagkakataon na hindi pinapansin ng iba. Isang pandaigdigang pamilihan na sabik sa supply, na naghihintay na maangkin. Isang pamilihan na may napakalaking potensyal, walang regulasyon at hindi sapat ang serbisyo, na malapit niyang mangibabaw sa pamamagitan ng katalinuhan, kalupitan at estratehiya. Sa sumunod na 5 taon, mula 1975 hanggang 1980, mula sa isang maliit na smuggler, siya ay naging pinuno ng Medellin Cartel, kasama ang kanyang pinsan na si Gustavo Gaviria, Carlos Lehder, at iba pa. Gayunpaman, si Escobar ang naging mukha at isip ng operasyon, matapang, walang takot, at may karismang kayang hikayati ng mga ordinaryong tao na sumuporta sa kanyang layunin. Kadalasang pinaghahalo ang alindog at pananakot upang mapanatili ang katapatan at paglilihim sa loob ng kanyang network. Pagsapit ng 1982, gamit ang impluensya ng kartel sa politika, siya ay naging kongresista sa Colombia. Bagamat biglang natapos ang karerang ito noong 1984 nang lumitaw ang ebidensya ng kanyang pagbebenta ng droga na nagpasiklab ng malawakang kaguluhan at nagmarka ng simula ng kanyang lantaran na komprontasyon sa mga awtoridad ng Colombia. Isang panahon kung saan pinatindi ni Escobar ang kanyang marahas na mga taktika at pinalawak ang kanyang impluensya na lumikha ng isang klima ng terorismo na nakaapekto sa mga politiko, tagapagpatupad ng batas at mga sibilyan. Sa panahong ito, lumaki ang kanyang pamilya. Pinakasalan niya si Maria Victoria Henao noong 1976 at nagkaroon ng 2 anak, sina Sebastian at Manuela, at sa kabila ng kanyang kriminal na imperyo, nanatili siyang mahigpit na nagpoprotekta sa kanila. Nang lumawak ang Medellin Cartel at dinumina ang kalakalan ng cocaine sa Latin America, nilampasan nito ang mga karibal at nakalikom ng mga $20-30 billion. Ngunit kahit sa gitna ng kayamanan, mga ari-arian at mga pribadong hukbo, naunawaan niya na ang kapangyarihang nakabatay sa takot ay tiyak na maglalaho ng walang maingat na pamamahala at patuloy na pagbabantay.
Noong 1991, sumuko siya sa mga autoridad kapalit ng pagkakakulong sa La Catedral, isang pasilidad na dinisenyo mismo na kahawig ng isang marangyang resort. Ngunit noong 1992, nang tangkain siyang ilipat ng mga autoridad, nakatakas siya at sinimulan ang pinakamahalagang operasyon upang hulihin o patayin si Pablo Escobar. Isang operasyon na magsasama ng katalinuhan, teknolohiya, koordinasyon at walang humpay na presyo ng maraming puwersa. Nagsimula ang pinakamalaki at pinakamasalimuot na paghahanap ng tao sa kasaysayan ng Colombia. Isang koordinadong pagsisikap na sumasaklaw sa gobyerno, mga dayuhang ahensya at mga individual na may personal na sama ng loob na tumindi sa loob ng 16 na buwan. Habang nanatiling walang kamalayan si Escobar sa paghigpit ng lambat sa paligid niya, ang kanyang mga galaw ay patuloy na sinusuri, ang kanyang mga signal sa komunikasyon ay nasusukat at ang kanyang mga network ay nakapasok. Sentro ng opisyal na pangangaso ang Bloc de Búsqueda o Search Block, isang espesyalisadong unit ng pambansang pulisya ng Colombia na pinamumunuan ni Coronel Hugo Martinez, isang walang takot na opisyal na kilala sa kanyang hindi kompromisong kalikasan. Sa tulong ng kanyang anak na si Kapitan Hugo Martinez Jr., ni Sargento Hugo Aguilar, ni Corporal Javier Martinez at ng mga pinakamahuhusay na operatiba sa larangan ng bansa na humaharap sa pang-araw-araw na mga labanan, pagsalakay at mga operasyon ng paniktik ng may katumpakan at katapangan. Ang mga hindi nakikitang kasosyo, kabilang ang mga ahente ng CIA at mga konsultant sa militar ng US na nauugnay sa Delta Force, ay nagbigay ng teknikal na suporta, lalo na ang kakayahang i-triangulate ang signal ng radyo at telepono ni Escobar, isang mahina noong unang panahon na wireless communication device na, sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay napatunayang isang kritikal na kahinaan. Samantala, ang Los Pepes, isang marahas na grupo ng mga vigilante na nabuo noong 1992 na binubuo ng mga dating kaaway ng Medellin Cartel, mga kaakibat ng Cali Cartel, mga pamilya ng mga biktima, at mga operatiba na may hangaring maghiganti na pinamumunuan ni Fidel Castaño, ay sumalakay sa mga tauhan at ari-arian ni Escobar at paminsan-minsan ay nagbahagi ng impormasyon sa search block na hindi opisyal na nagpabilis sa paghina ng mga depensa ni Escobar. Sa paghigpit ng lambat, lumiit ang mundo ni Escobar. Pamilya ang inuuna niya kahit palipat-lipat sila iwas sa Los Pepes habang nanatili siya sa Medellin. Ayaw niyang iwan ang kabisadong lungsod na dating baluarte niya na ngayoy labirinto na ng mga checkpoint, karahasan at operasyon ng pulisya. Pagsapit ng Nobyembre 1993, ang Medellin ay nagmukhang isang masikip na labirinto at si Escobar, na umaasa sa komunikasyon sa kanyang pamilya, ay nagpatuloy sa pagtawag. Bawat senyas ay mahigpit na binabantayan ng search block at kalaunan ay nagtatagpo sa Barrio Los Olivos, kung saan kinumpirma ng mga padron ng pagbili ng pagkain at mga ulat ng residente ang lokasyon. Noong Disyembre 1, gumawa siya ng isang pambihirang mas mahabang tawag sa kanyang pamilya na hudyat ng nalalapit na paghuli at naramdaman ng mga operatiba ang tugatog ng ilang buwan ng estratehiya, katalinuhan at pagtitiis. Noong gabi ng unang Disyembre, naglalakad si Escobar sa isang maliit na sala, may hawak na pera at isang ekstrang radyo. Pinag-iisipan kong lilipat, ngunit napigilan siya ng pagod dahil nagtitiwala pa rin na maaaring mag-alok sa kanya si Medellin ng kanlungan. Noong Disyembre 2, alas 12:30, ang kaniyang huling tawag ay tumagal ng ilang minuto at ang signal ay tumunog ng mabilis sa loob ng command center. Los Olivos, sabi ng CIA technician, Block 45, dagdag ni Kapitan Martinez. Eksakto ang tatsulo. Tahimik na sumulong ang search block. Tatlong walang markang sasakyan ang nakapalibot sa dalawang palapag na bahay. Nangunguna sina Sargento Aguilar at Corporal Martinez, handa, disiplinado at kontrolado ang mga armas. Sa loob, napansin ni Escobar ang isang anino. Itinulak si El Limon, bumulong, "Por vámonos, asterisk," at nagmamadali silang bumaba ng hagdan habang sumiklab ang putok ng baril. Tumakbo sila palabas sa likuran, umakyat sa hagdanang metal papunta sa bubong, ngunit natamaan si El Limon at natumba. Nakarating si Escobar sa makipot na bubong, nakulong, habang papalapit ang mga operatiba ng search block mula sa mga kalapit na bubong.
Pagsapit ng alas 6, nakakuha ng isang malinaw na tira si Sargento Aguilar na tinamaan si Escobar. Ilang sandali pa, tinamaan si Corporal Martinez sa kanyang binti. Sumuray-suray si Escobar, naipit, hanggang sa isang bala ang tumama malapit sa kanyang kanang tainga na nakamamatay ayon sa mga opisyal na talaan, bagamat sinasabi ng ilan na maaaring binaril niya ang kanyang sarili. May mga bulong-bulungan na nagsasabing maaaring may naroon na isang mamamaril mula sa Los Pepes, ngunit walang kuha o kamera na nagpatunay. Alas 10, nakahandusay si Escobar sa bubong. Ang baril ay nasa kanyang tagiliran at ang radyo ay natanggal at kinumpirma ni Sargento Aguilar na tupad ang layunin. Natagpuang patay sa loob si El Limon. Matapos ang ilang buwan ng pananabik, nahirapan si Colonel Martinez na tanggapin na tapos na ang pangangaso. Agad na sinimulan ng CIA ang dokumentasyon. Kumalat ang balita sa buong Medellin na nagdulot ng ginhawa, kalituhan at pagdiriwang. Tinangka ng asawa ni Escobar na tumakas sa ibang bansa kasama ang mga bata dahil pinagbawalang makapasok ng mga bansa dahil sa takot sa mga kahihinatnan ng kartel. Pagkalipas ng ilang taon, isiniwalat ng kanyang anak na si Sebastian na ang huling tawag ng kanilang ama ang nagselyo sa kanilang kapalaran na itinatampok ang debosyon ni Escobar sa pamilya hanggang sa huli. Nagpapatuloy ang debate tungkol sa nakamamatay na pamamaril, ngunit sumasang-ayon ang mga analyst na ang pinagsamang presyon mula sa Search Block, Los Pepes at CIA ang nagtapos sa kanyang kapangyarihan. Unti-unting nakabangon ang Medellin, humupa ang karahasan, at ang pangalan ni Escobar ay naging simbolo ng isang magulong panahon, isang malinaw na paalala na ang kapangyarihang nakaugat sa takot at ilegalidad ay pansamantala lamang, at ang sama-samang pagkilos laban sa korupsyon ay kayang malampasan kahit ang pinakamatinding individual, isang aral na mahalaga sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga nahaharap sa nakaugat na korupsyon, kung saan ang nagkakaisang tinig ng mamamayan ay maaaring buwagin ang paniniil. Tinitiyak ng kwentong ito na ang mga aral ng kasaysayan ay mananatiling buhay sa mga susunod na salinlahi, na nagpapakitang ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pang-aabuso kundi sa katarungan at integridad.